Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Shout out syempre sa ating mga heroes, makabagong bayani ng bansang Pilipinas, ang ating mga OFWs at syempre ang mga banateros, banateras worldwide. Shout out po sa inyo. Batiin din natin na magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig naman ng Pilipinas. Siyempre, kasama kayo dito dahil kayo ang mga kasama ko dito sa bansang isinumpa ata ng mga magnanakaw ng mga magnanakaw na politiko at mga abusadong politiko. Okay, so magandang uh, pagpapala po sa inyong lahat at sana po sa inyong pagpasok, huwag niyo pong kakalimutan na i-like po agad itong video na ito. Nang sa ganon, matulungan po ninyo ako na maikalat itong video na ito kasi pag maraming like, mas ikinakalat po ito ni YouTube. And huwag niyo pong kakalimutan, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, paki-check nyo kung subscriber na po kayo ng channel na Coach Oli News PH. Kung hindi pa, subscribe na po. Konting lambing lang po. Ito ang ating magiging topic ngayon. PRRD daw ang may pasimuno. Si PRRD pa may pasimuno ng blank items. Yung budget, di ba may blank items, may blank space, may blank amount dyan sa budget ng vice scammer. Si PRRD daw ang mastermind. Matindi. Pangalawa, bagong pakulo, bagong gimmick ni Marcos, hindi epektibo. At pangatlo, members ng vice scam may bahid ng pagnanakaw. Yung mga pumirma, yung mga members, di umano. Sabi ng mga abogado, may bahid ng pagnanakaw. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Siyempre, hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito, simulan na natin. Tungkol kay PRRD, the mastermind. Grabe, no? Posibleng may kinalaman daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hinaing reklamo sa Korte Suprema laban sa ipinasang 2025 national budget. Giit ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, pwedeng politika raw ang motibo. Nitong Lunes lang na maghain ng petisyon ng kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungap at Attorney Vic. Grabe, no? So, wala na silang palusot dito sa blank items kasi nilaglag sila ni Kimbo, naalala nyo? Panay ang tangge, wala akong nakitang blank items. Sinasabi nila, wala namang problema doon. Tinatangging may blank items. Ang dami pong mga members nung vice scammer na yon at pati hindi members. Sinasabi walang blanco yung yung vice scam na yon. Pero nilaglag sila ni Kimbo at sinabi meron. So naubusan na sila ng palusot. Ngayon naman ang palusot nila, mastermind si PRRD. Siya ang may kasalanan nitong blank items na ito. Matindi, no? Rodriguez para questionin ang pambansang pondo. Yan ay matapos makitaan ng umano'y 28 blank items ang ilang 28 blank items, ha? Halaga ng pondo sa bicameral committee report. Kung titingnan mo rin kung who are the people. Ito mga Adjong! Ito mga umiepal na namang natin mga congressman, no? People behind the filing of the questioning the budget before the Supreme Court. They are all well connected with the Duterte. Ang tono nitong mama na ito, itong si Adjong na ito, connected. Pasimuno, PRRD. Lahat. Kaya daw nagkaroon ng problema. Hindi po, Adjong. May problema tayo sa blank items. Given na po yun. Kahit nga kakampin yung si Kimbo, nilaglag na kayo. And that is illegal. Bakit po? Ipapaliwanag natin, ha? Sino ang nag-fill up nung blank items?
Okay? Ito wag na natin pagtalunan kasi may mga pumapasok na bashers dito, sinasabi walang blank items, meron pong blank items, inamin na. Okay? Kasi po, meron pong binabalangkas po itong budget ng House at saka ng Senado. Yan po yan. Tapos, yung mga hindi mapagkasunduan, babalangkasin pa rin yan ng tinatawag nilang BICAM. Itong BICAM na ito pa nga ay kine-question dahil ito daw ay unconstitutional. Kasi lahat dapat tungkol dyan sa budget ay dapat pinag-uusapan ng buong Kongreso. Ng buong kasama ang Senado. Okay? So hindi lang yung mga ilang members ng BICAM na kung tinitingnan ay talagang ang may control lang dyan ay House Speaker, Senate President at saka yung appropriation which is before si Saldico, ngayon si Kimbo. Naiintindihan natin. So may blanco. Bawal po yung blanco na yon. Pero meron din pong yung pinirmahan ni BBM totoong hindi na blanco. So from blanco at hindi na blanco, sino ang nag-fill up? Bawal yun. Kasi ang sabi ni Kimbo, ito daw ay finil upan ng mga staff ng vice-scammer. Kita nyo kung gaano sila ka-scammer? Hindi po pwede yun. Hindi po typo error ang blanco. Hindi po nagkamali sa grammar, hindi nagkamali ng spelling. Blanco po. At yan po, ang usapin po dyan ay bilyong-bilyong pera ninyo. Pera ng bawat isang Pilipino. Hindi pwedeng staff ng mga politiko ang mag-fill up niyan. Naintindihan nyo na ang problema. Ito naman, pasok naman itong mga young guns na ito, pasok naman to si Adjong, hindi yan ay pinupolitika lang ng mga Duterte. Kasala, naubos ang palusot nitong, nakita nyo na kung gaano kakitid ang utak nito at nakikita nyo ang kanilang tono. Yung isang balbasarado na congressman, sino naman ang sinisisi? Si BP Sara. Ito namang mama na ito, ang sinisisi naman, si PRRD. Nakikita mo ang tono ng congressman? Kayo ba ay mga politiko? Nagtatanong lang po o kayo'y sindikato? Kasi alam na given na may mali. May illegal na nangyari. Kumbagat sa mga documents, hindi mo papayagan na yung sekretary mo na lang ang pumirma. Mali po yun. Tapos, imbis na inaayos ninyo, pinagtatanggol nyo pa. Para kayong mga sindikato niyan. Giit ni Adyong, tingin din ni dating Senador Franklin Drilon ay may kinalaman ng mga Duterte sa petisyon sa budget. Dagdag pa ni Drilon, tila ito na raw ang pinaka-corrupt na budget. Pakinggan nyo mabuti ito si Drilon Drilon, wag mo masyadong ipikit siyang mata mo. Kasi lagi ka naming nakikitang natutulog dyan sa session nyo. Baka mamaya habang ini-interview, mapikit ka, makatulog ka dyan. Pakinggan nyo mabuti dahil si Drilon, kokontrahin si Drilon. Ang gulo nun, Coach Oli. Si Drilon, siya mismo kokontrahin niya sarili niya. Pakinggan nyo yung una niya sasabihin. Nagawang politika ng mga grupo ni Duterte, ginagawang politika at pinapaniwawala ang taong bayan na mali ito. Anong una niya sinabi? Etong tungkol sa blank items ay pinupolitika ng mga Duterte. Pinapaniwala ang mga tao na mali ito. So, ibig sabihin, para sa kanya, tama naman yung blank items. Mali si PRRD. Kung susundan mo yung kanyang sinabi, pinupolitika lang Pinapaniwala lang ng mga Duterte ang taong bayan na mali ito Pakinggan nyo susunod niyang sasabihin. 4 na taon ako sa Senado. 4 na taon siya sa Senado. 24 na taon akong tumingin. 24 na taon akong tumingin sa Senado. Ang national budget. Ito po.
Apat na termino. So 6 times 4 kasi 6 years. Oh, 4 na taon siyang tumingin sa budget. Oh. Ulitin natin. ng national budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang minanggol nila yung Ano sabi niya? Ito ang pinakakurap. Ulitin ko mabuti ha. Oh. national budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang minanggol. Pagtataon ako sa Senado, 4 na taon. 24 na taon ako tumingin ng national budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang minanggol nila yung budget. Kaya hindi na nakilala ng executive branch kung ano ang itsura nitong budget. That's bad. Nakita mo? Sabi niya, pinuliti ka ni PRRD at pinapaniwala lang ang tao na mali. Ano sabi naman nitong mama na ito? 20 taon akong senador. Binabantayan niya yung budget at etong budgetan na ito ang pinakakurap. E di kinukontra mo sarili mo. Sabi mo kanina, pinuliti ka lang ng Duterte. Pinapaniwala at niloloko lang ang tao na mali yung blank items. Tapos ngayon sasabihin mo, ito pinakakurap. Drilon, matulog ka na nga lang, Drilon. Alam mo, itong mga ito kasi, hindi, ito yan, pati yan si Lamas. Ito si Drilon, itong mga dilaw, hindi nila matanggap sa sarili nila na ang sumigaw ng hustisya dito patungkol sa blind items ay Duterte. Sila ay naniniwalang mali ito. Maling-mali. Including ito sila Lamas, napapakinggan ko yan sila Napaka-sarcastic niyan, mga taong yan. Pero ayaw nilang ibigay ang credit sa Duterte. Ganun po itong mga to. So, ang pauna ni Drilon, binanatan si Duterte. Pero, sumang-ayon naman siya doon sa sinabi ni Duterte. At pansinin ninyo, hindi man lahat, pero maraming dilaw, ganyan ang tono. Sasabihin mali ang blank items, pero sisiraan ng Duterte. Hindi ko maintindihan itong mga dilawan. Sala sa init, sala sa lamig. Ayaw nilang magbigay ng credit when credit is due. Diba? Para sa kanila kasi, ang matinulang, si Cory, ang dilaw. Kaya naging inodoro ang dilaw di ba? Nung panahon naman nila, anong ginawa ng dilaw? May nagawa ba sa Pilipinas? After the 1986 EDSA Revolution, lalo tayong lumubog. Ngayon ba asensado tayo? Ang umupo dyan, dilaw. 2 Aquino pa nga ang naupo dyan Diba? Naikukwento ko lang. Kasi, nakita nyo naman sa mga pinagsasabi ni Drilon obviously, di ba? Para lang hindi niya mapuri si PRRD, pati sarili niya, kinontra niya. Ayan. Mamaya, pag-uusapan muli natin ang patungkol dito sa budget kasi may problema dito. Ang sabi, hinain na ni Ungab at ni Attorney Big ito sa korte at sinasabi na itong budget na to ay unconstitutional. Ang sinasabi nila, teka muna, may problema tayo dyan. Kasi kung gagawin nyo yan, walang budget, hihinto tayo? Paano gagalaw ang mga ahensya ng gobyerno? Mamaya, pag-uusapan nating malalim yan, pero maiba tayo ng konti ng topic. Ngayon naman ay patungkol dito sa gimmick ni Marcos na sa tingin ko, hindi ito magiging epektibo. Ito, bagong pakulo ni Marcos. Pakulo niya ngayon, maraming mabigyan ng trabaho. Tama yan. I will agree dyan. Kaya mababa ang ekonomiya natin bukod sa pagnanakaw at saka sa mga mararaming adik, Marcos. Marami ring walang trabaho. Pag mabibigyan ng marami, ang mga Pilipino magkakaroon ng maraming trabaho dito sa Pilipinas, aangat ang ekonomiya natin. So, tama, bigyan ng trabaho.
Pero mali si Marcos. Job fair, buwan-buwan, yan daw ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos na maisagawa sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi yan ni PBBM sa pagdalo niya sa ikalawang araw ng CareerCon 2025 ng Job Street by SEEK, kung saan higit 5,000 trabaho ang inaalok ng daan-daang local at international companies. Ayon sa Pangulo, makatutulong sa pagbaba ng unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho kung magkakaroon ng buwan ng job fair. Gumagawa na rin daw ng hakbang ang gobyerno para makalikha pa ng dekalidad na trabaho katuwang ang private sector. Ito ang plano ni Marcos para magkaroon ng trabaho Pilipino. Anong solusyon? Buwanang job fair. Marcos, para ka naman nakabatak niyan. Parang naluluto na yung utak mo. Isipin mo ha, paano magkakaroon ng maraming trabaho sa Pilipinas? Buwan-buwan magkaroon ng job fair. Ganyan po kababaw ang utak nito. Alam mo Marcos, kahit araw-arawin mo o gawin mong linggo-linggo ang job fair, pag ang ekonomiya natin hindi tumaas, walang kwenta yan. Kunwari lang yan, magja-job fair yung mga yan, pero walang kukuhanin yan. Walang kukuhanin. Kasi halimbawa, bigyan kita ng bigyan ko kayo halimbawa. Yung kumpanya nyo, dahil sa corruption, sa harassment ng mga politiko, kailangan ng mga under the table, hindi ka kumikita, nalulugi ka pa. Tapos uubligahin ka mag-job fair. Kukuha ka ng tao? Hindi. Kunwari lang, magja-job fair ako para lang sumunod sa inyo. Pero hindi kukuha ng tao yan. Kung kumuha man ng tao yan, titipirin nila yan. Ang baba ng sahod. Naiintindihan nyo? Ang usapin dito, Marcos, eto. Dapat maraming pumasok na negosyo. Local at international. Biyahe ka ng biyahe. Unang taon mo palang nakailang biyahe ka na. May pumasok bang negosyo galing sa ibang bansa? Hindi papasok ang negosyo sa ibang bansa hanggang kurakot ang mga politiko. Asahan nyo yan. Hindi papasok ang negosyo kung walang peace and order. At kahit anong gawing higpit ng pulis, hindi tayo magkakaroon ng peace and order hanggat kalat ang droga sa Pilipinas. Hanggat may adik sa Pilipinas. Hindi po titino ang kalsada natin. Hindi aangat ang negosyo. So pagsamahin natin corrupt na politiko at adik or drug lord na politiko, hindi aangat ang bansa natin kahit linggo-linggo ka pang magpa-job fair. Walang pumapasok na pera eh. Pero kung ang negosyo rito ay mayabong, lumalago, magarbo, dahil mapayapa ang bansa, walang adik na politiko, hindi kalat ang droga sa kalsada, mababait ang politiko, hindi magnanakaw, aangat ang negosyo. Kahit mahal pa ang bilihin, pag ang tao may trabaho, titingnan nyo to ha, bakit sa ibang bansa ang mahal ng bilihin? Bakit sila nagsusurvive? Maayos pa nga buhay nila dun eh. Bakit? Mataas ang sahod at saka lahat may hanap buhay. Maraming may hanap buhay. Sa atin, maraming walang hanap buhay. Kaya kahit gawin yung mura ang mga bilihin, pero hindi pa rin nangyayari. Dahil ang bigas, mahal pa rin. Ang gasolina, mahal pa rin. Ang kamatis, mahal pa rin. Pamahal ng pamahal ang bilihin. Wala ng trabaho, pamahal pa ng pamahal ang bilihin. Tapos sasabihin ng presidente natin para magkaroon ng trabaho, job fair. Nakita niyo yung utak na itong mama na ito? Ngayon, may pag-asa pa tayo? Ay.
Parang naluto ang utak ng mga politiko natin. Potential na ma-promote, na maging mas maganda, o kung sakali man ay magtatayo ng sariling negosyo na tinutulungan naman natin. Ano tinutulungan nyo? Anong tulong ginagawa ninyo? Halimbawa, yung mga magsasaka natin. Nahihirapan sa inyo. Alam nyo kung bakit? Hindi nyo masolusyonan yung pagpasok ng bigas na walang tax. Walang suporta magsasaka. Ano tinutulungan yung mga negosyante? Meron nga akong nadinig. Ano sabi sa akin, Coach Oli? Magtanong ka sa mga matataas na negosyante ngayon. Ayaw sa pamahalaan natin. Na i-compare nila nung panahon ni PRRD. Namimiss nga nila yung panahon ni PRRD na kahit daw dumaan tayo sa COVID, maayos. Sige, hamunin ko kayo. Kung may kakilala kayong malaking negosyante, kayo magtanong. Sila ba ay masaya ngayon sa administrasyon ni Marcos? Paano magkakaroon ng trabaho? Walang gustong magnegosyo. At tutulungan po natin upang makapag-expand. Mga kapatid, Anong naitulong mo, Marcos? Hindi mo nga masolusyonan yung blank items sa yung blank items dyan sa budgetan na yan. Alam mo, yung mga nagsasabi na walang kasalanan si Marcos kasi yung pinirmahan niya, wala nang blank items, naniniwala ako dun. Pero yung pananahimik niya, pinapasa niya pa yung sisi, tapos nakihalo pa siya, pinagulo niya. Kasi alam mo, ang style nitong mga ito, ang style nitong mga, especially itong mga vice scammer, ginugulo nila yung detalye. Naintindihan nyo? Sasabihin, hindi, pwede naman yan, pwede yan, pwede yan. Hindi nga, may blank items, hindi pwede yung blank items. Nakihalo pa to si Marcos dun sa pagpapagulo. Anong sinabi niya, sinungaling si PRRD, yung pinirmahan niya walang blanco? Di ba? Naging kasabwat pa to si Marcos. Kasi ang strategy nila dito, guluhin. Dahil pag we talk about sense, may sense po ang pinagsasabi ni PRRD at ni Attorney Vic. Sabit sila talaga. Kaya nga magandang ito'y maipaliwanag nating mabuti sa ating mga kababayan. Kasi ang style nila para sagutin ang kalokohan dyan sa vice scam ay guluhin yung facts. Ikot-ikutin nila. Isa lang ang tanong, may blanco. Inamin ni Kimbo. Sino nag-fill up? Kung sasabihin yung staff, illegal yun. So, I therefore conclude at ng mga abogado, ang sabi nila, yung budget na yan, illegal. Dapat, ipawalang bisa yun. Ganun kasimple. Ay, may sinasabi si Chis Escudero, may sinasabi si Kimbo, may sinasabi si Risa, ginugulo lang nila. Simple lang, may blanco. Sino nag-fill up? Staff. Bawal yon. Illegal yon. Hindi pwede. Ganun kasimple. Si Marcos, instead na inayos, lalo pang ginulo. Nakisawsaw pa sa gulo. Diba? Pag-usapan natin yan. Ito, himayin nating mabuti Congressman Ungab at saka si Vic Rodriguez po, sila po ay magsasampa po ng kaso tungkol po dito no sa nasampa na sa ito po ano sa tingin rin niyo po ito, political play rin kasi syempre po sila po ay nasa oposisyon. In fact, may article ako diyan na lumabas nung Monday. Ang title ng aking article sa Columbus Manila Times, Who Filled in the blanks? Yun, simple, di ba? Yun na yung problema. Who filled in the blanks? Sino ang naglagay sa blanco?
Tapos. Ganun kasimple. Kasi talaga namang may blanks. Iyan pinatunayan na ng marami. Pinatunayan ng ilang miyembro ng... Including yung kakampi nila, pinatunayan. Member pa ng Vice-Cam. Member si Kimbo. Chairman pa ng appropriation. Bicameral Committee, pinatunayan na rin ng congressman. Kaya nga sabi ko sa article ko, dapat yung minority sa Senado, si Senador Coco Pimentel na nagkausap nga kami, at yung minority dyan sa Kongreso, sila dapat maghain ng demanda dyan. Otherwise, kako, mauunahan kayo ng mga kandidato sa Senado pupunta para magkaroon ng publicity. But anyway, regardless of who is... Ito naman si Attorney Penelo, parang pinitik mo pa si Attorney Rodriguez. Hindi naman, Consoli. Sige, wag na natin pag-usapan yun. Anyway, ando na yung problema. Okay. So, wala bang iimik sa inyo? Nagagalit kayo nung umimik si PRRD. Nagagalit kayo nung umimik si Attorney Vic. Nagagalit kayo nung umimik si Ungab. Diyan sa Senado, wala bang iimik sa inyo? Alam naman nating illegal yan. Filing it. Kailangan talagang i-declare mo unconstitutional yan. Kasi maliwanag naman ng saligang batas kung paano ka magpapasa ng batas. Ang Kongreso kasi is a deliberative body. Ibig sabihin, bubusisiin mo yan, didibatihan mo yan, magkokontrahan nga yan. Di ba? Yun. Unconstitutional yan kasi kung ano yung amount na ilalagay dyan, pinagdadidebatihan niya, magkokontrahan kayo dyan, pag-uusapan. Hindi yung desisyon lang ng staff. Hindi desisyon. Actually, sinasabi dito, ke-questionin din yung Vice-Cam. Kasi iilang members lang yung Vice-Cam na yan. At ang nagdidesisyon dyan, sila Estela lang, sila, yung chairman ng appropriation, tapos Senate President, to si Martin, tsaka si Cheese. Diba? Hindi dapat ganun. Yan ang punto nila dito. Introduce kayo ng mga amendments. Ang nangyari dyan, hindi ba, pinasa nila sa House of Representatives, pinasa rin dyan sa Senado. Pero, hindi magkatugma. O ang ginawa nila, itong lumika sila ng, itong Bicam. Incongruous ng bicameral committee, which is to my mind unconstitutional. Yun yung punto. Pinasa sa, ito na lang, pasimplihin natin, pinasa doon sa tao ni Tamba. Mga congressman, pinasa sa tao ni Cheese, sa mga senador, hindi magtugba. Kaya pasok ang Vice-Cam. Sila, blanco nyo na lang, kami nandidiskarte dyan. Tapos, nagpirma itong Vice-Cam. Pagdating kay Presidente, meron ng amount. Sino nag-filled up? Ako, sa tingin ko, isa dyan sa kanila ang nag-filled up. Hindi po staff. Ginagawa lang nila na scapegoat etong mga staff. Siyempre, kung sakaling magkabulilyaso, talagang magkadiinan dito, yung staff ang gumawa. Binigyan lang namin sila ng authority. Lalabas, mali yun kasi hindi po pwede magbigay ng authority ang Vice-Cam na sila mag-fill up. Dapat yung members mismo. Naintindihan nyo? So, medyo lusot sila doon. Pero ako sa tingin ko, may mga nag-manipulate dyan. May talagang sadyang magnanakaw dyan. Na gustong gamitin itong budget na ito. Kaya napansin nyo, may ibang lugar bumaba katulad ng DepEd, Office of the Vice President. Yung sa iba tumaas. Doon nila pupulutin ngayon yung pandurugas nila. Kasi it supplants the power of Congress to pass the final version of the bill. And it deprives all members of the Congress na hindi kasama dyan sa BICAM na busisiin. Katunayan, pati nga yung BICAM, ang katotohanan yan, tanongin mo mga miyembro,
apat lang ang makapangyarihan dyan, kung hindi man dalawa. Apat lang. Yung speaker, yung chair ng Appropriations Committee, yung Senate President, at yung chair sa Senado. Yung apat lang na yan. O yun yung sinasabi ko sa inyo. Kasi inalisan nyo ng kapangyarihan ng buong Senado at Congressman sa pagtatayo niya ng vice cam na yan. O na sinasabi nga ni Atty. Panelo, unconstitutional yan. Kasi dapat desisyon yan ng buong legislative bodies. Lahat po ng congressman at senador. Kaya lang ginawa nila yung vice cam na yan. Pero sa katunayan, yung members ng vice cam na yan, iilan lang din nagdidesisyon. Nagigets? May hocus-focus talaga. Kaya naman, sobrang palusot nitong si Chis Escudero. Kaya talagang illegal yan. Dahil hindi mo sinunod ang prosedimento ng batas. Ang tinan mo, ang nangyari dyan sa palasyo, pinagtakpan nila, kunyari, hindi, walang blanco. Pero inamin na ng marami. Ang sinasabi nila, walang blanco. Isa pa yun. Trinay ng Malacanang na ipagtanggol na walang blanco. Remember, at first, walang blanco. Yung pinirmahan niya, walang blanco. Walang problema dyan, walang blanco. Sinungaling si PRRD. Bandang huli, inamin din nila may blanco. Diba? Sinubukan nilang itago. Kaya ito, i-address ko ang ating mga kababayan. Huwag tayong hihinto. Kaya hindi ko titigilan tong topic na ito hanggat hindi walang bisa, maipawalang bisa itong ginawa nilang budget ng 2025. Bantayan po natin. Kasi kung hahayaan natin ito, malaki problema na. Tingnan nyo to ha. Ang problema ng hindi umaamin sa mali, ibig sabihin, trinatry talaga nilang ilusot. At plano nila itong gawing taon-taon. Kasi walang admittance ng hindi, nagkamali kami dito, hindi dapat namin ginawa ito. So, babaguhin natin yan, gawin na nating unconstitutional. At next year, hindi na namin ulitin. Hindi, pinagtatanggol nila. And that is very dangerous. Sa isang tao na hindi tumatanggap ng pagkakamali, tanungin nyo yung mga adik, hindi nila amining adik sila. Or aminin man nilang adik sila, sasabihin nila wala kayong pakialam. Hindi nyo ba alam mataas ang posisyon ko sa gobyerno? Ganun pa isasagot sa inyo. Walang admittance ng pagkakamali. Kaya ang taong hindi nag-a-admit ng mali, asahan nyo ulit-ulitin. Ito nakakatakot. Uulit-ulitin nila itong blank items na ito. Kasi hindi inaamin ng mga pumirma, ng mga vice camera na yan, na mali sila. Kaya kailangan talagang maharang natin yan. Meron talagang managot dyan at maging unconstitutional yan patungkol sa budget na yan. Blanco sa enroll bill. Talagang walang blanco sa enroll bill. Kasi nga, yan yung final version. Yung sinasabi, walang blanco pagdating sa president. Kasi final version yun eh. Pag pinasa sa presidente yun, na-filled up na. Diba ginugulo nila? Ang katunayan lang doon, ang problema lang, sino nag-fill up? Tapos! Paulit-ulit ko yan eh. Importante paliwanag natin. Dahil sa mga darating na araw, guguluhin. Guguluhin nila yung facts. Yung detalye ng patungkol sa blind items, guguluhin nila to the point na hindi na maintindihan ng taong bayan sino ang mali. And then makakalimutan na. Ano ngayon ang ginagawang issue? Sinisisi si PRRD. Anong ginagawang issue? Kasalanan naman daw ni BP Sara. Yan yung sinasabi ko, guguluhin yung facts. Balik tayo dun sa ugat ng problema. Bakit may blanco? At sino nag-fill up ng blanco? Lagi nyo yung sasabihin. Pag may nagpapalusot dyan na vlogger, pag may nagpapalusot dyan na mga politiko, yun ang sabihin ninyo. Simple yun eh. Nagginawa ng paraan dyan sa House of Representatives. Dahil sa kanilang manggagaling, sila nag-imprenta ng final version. Kaya kalokohan yung sinasabi ni Chis Escudero na walang blanco. Isa pa yun si Chis Escudero eh. Sinungaling. Wala daw blanco, tas ginugulo yung facts. Isa sa nang gugulo ng facts, si Chis Escudero. According to Panelo, siya mismo. Hindi totoo yung sinasabi ni Chis Escudero.
Siyang pumirma nun eh. Oo. Paano? Pinila pa na nila. So, Attorney Sal, ito po, yung paghain po nila, pagsampa po nila ng kaso sa Supreme Court, anong nakikita niyong mangyayari po? No? Yung worst case scenario, Supreme Court will come out with a ruling na sasabihin nila na invalid nga po. So ano po, ang mangyayari po sa ating budget? It's going to be... O, yung budget nung last year. Budget nung nakaraan. Oo. Wala namang problema dun eh. Oo. Kung kulang pa, di magagawa sila ng... Kita mo ha. Ito yung pinapaliwanag ni Attorney Panelo. Kasi sinasabi ko, itong sinasabi nila Adjong, sinasabi nila Chua, mga sinungaling. Kasi tinan nyo, nagdemanda raw at pinagagawang unconstitutional yung budget. At pagka nirule yan ng Supreme Court na hininto yung budget na yan, saan kukuha ng panggastos ang ating mga government agencies? Ganun kasimple. Saan kukuha? Paano tatakbo ang Pilipinas kung hininto yung budget? Hindi po ihihinto yung budget. Uulitin lang yung budget last year. Naintindihan? Yan yung sinasabi kong sa inyong punto kanina pa na ginugulo lang nila yung facts. Para ang tao malito. Hindi po mawawala ng budget ang Pilipinas. Ulitin ko. Yung last year lang. Ano bang problema dun sa budget last year? Bakit gusto nilang baguhin yung budget ngayon? Kasi mas mataas ngayon kasi kailangan kumuha ng mga buwakaw, ng mga buhaya, ng mga magnanakaw ng extra budget kasi gagamitin sa kampanya. Kaya ayaw nila yung last year. Naiintindihan? Yan po. Kunwari lang sila. special appropriations para kung ano man ang kulang. Wala namang problema dyan. So ano talaga ito? Kung reenacted budget, hindi ba yan makaka-derail po sa programa po ng gobyerno? Ganda. Very good question. Hindi ba mahi-stop? Hindi ba madidelay? Yan ang ibig niya sabihin. Kung yung budget last year ang gagamitin natin, hindi ba hindi ba tayo magkakaroon ng problema sa proyekto ng gobyerno natin ngayon? Very good question. Anong sagot? Yung sagot ko kanina. Pero hayaan natin si Atty. Panelo sumagot. Para po sa mga projects, pag reenacted po yung budget. Hindi yung totoo. Madi-derail yung mga pagnanasa ng mga magnanakaw sa gobyerno na makuha yung kanilang mga inaasahang makukuha. Yan ang madi-derail. Yan. Nagigets nyo na. Anong madi-derail? Kaya tinawag na, literal, tinawag nila na itong vice cam, tinawag ni Atty. Panelo itong vice cam na magnanakaw. Ang madi-derail lang, ang madi-delay, ang mawawala. Yung mga budgetan itong mga magnanakaw. Kasi nga tumaas ngayon eh. Napapansin nyo ba? Tumataas ang gastusin ng mga politiko kada eleksyon. Saan sila pupulot ng pang-ayuda? Kasi yung pang-ayuda, yan ang ginagamit nilang pang-eleksyon. Nakatago sa pera ng taong bayan na kunwari sila ang nagbibigay, kunwari mababait sila, itatago nila sa pangalang ayuda. Ganyan po ang buhaya. Naintindihan niyo na bakit magulo? Bakit ipinaglalaban? Ayaw nilang tanggapin na mali na may blanco. Kasi they need the extra money. Because it's election time ngayong 2025. Midterm election. Ganun po kaswapang niyang mga yan. Kaya nga mali na pinagtatanggol pa. Kaya nga babantayan natin. Kasi pag hindi natin binantayan yan at lumusot yan, ang lahat ng kasalanan, pag hindi na-address, palaki ng palaki. Pansinin niyo ang adik, nagsimula lang yan, konti lang ang tinitake niyan. Palaki ng palaki ng palaki. Diba? Pansinin niyo magnanakaw.
Masaya na yan sa maliit na ninanakaw. Hanggat hindi nahuhuli yan, palaki ng palaki ang pagkaswapang yan. Same thing. Kaya kailangan mahinto natin. Diba? Napaka-importante nun. Kaya huwag kayong magsasawa, kailangan nating pagtulungan ito. Until may bumaon diyan sa kalokohang gusto nilang ipalusot na budget na yan. Okay, maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan na doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo and i-like nyo po itong video na ito. At promote ko po ang aming show sa SMNI, sa kaisa-isang mainstream media na hindi nababayaran, hindi sunod-sunuran sa gobyerno, ang SMNI. Monday to Friday, ang programa ng Banatero sa SMNI. Maraming salamat po. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone.